Hallelujah. Amen. So kung atin kung suturin, mga kapatid, ang ating buhay ngayon at yung mga pangyayari sa lahat ng dako ng daigdig, no? Nakikita natin at mababalitaan na sa Russia, di po ba, may medyo sa mga ibang lugar, mga kahit sa Pilipinas. No, sa Baguio nga po eh. Sabi ng anak ko, nung siguro last month, no? Lumindol. While she was in SM. Lumindol. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi lang sa Japan ang nililindol, kundi pati yung bansa natin Pilipinas ay nililindol na rin. No? At ang ibang mga bansa. May mga ipo-ipo, ano ba tawag sa akin dito? Tornado? O, di ba? Sa lahat ng dako, mga kapatid, kita natin na marami ng signs ang nangyayari sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya naman po, mga kapatid, bago natin pag-aralan yung mga bagay tungkol sa end of the world, eh atin munang palaguin ang ating sarili para tayo po'y makasigurado na tayo po'y makakasama ng Panginoon anytime na dumating siya sa mundo. Amen? Kaya nga po sa araw nito, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa paano mamamalagi sa pag-ibig ng Panginoon. No? How can we dwell in the love of God? Pag-aralan po natin ang John chapter 15 verses 5 to 11. Ito po yung mga paborito kong mga verses. Hallelujah. So, ang sabi po ng verse 5, pag-aralan po natin mabuti. Sabi po ng verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. And this is a part which is my favorite. Sabi dito, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. And this is the truth. Wala tayong kayang gawin kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Sabi ko ng verse 6, I was wrong. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong sanga ay titipunin at susunugin. Ito naman po yung kinatatakot ko. No? Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo. No? Gaya ng sanga at ang gayong sanga ay titipunin at susunugin. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. No? Napakaganda naman po ang verse ito. Verse 8, napararangan na ng Ama kung kayo namumunga ng sagana at sa gayon napapatunayan mga alagad ko kayo. Verse 9, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. And verse 11, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Panalangin po natin ang ating mga verses na binasa. Panginoon, salamat sa ating text ngayong araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ito ay habang binibulay-bulay namin, Panginoon, at hinihimay-himay ang kahulugan at ang revelation ng mga verses na ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na makaunawa at nawa, Ama, ito'y maging aral sa aming mga buhay, ang pamamalagi sa iyong pag-ibig upang anumang oras na dumating sa aming mga buhay, kami nakahanda na kami sasama sa iyo at nakatitiyak na kami patungo sa iyong kaharian. Salamat po sa iyong pulubos sa ititiwala ang lahat ng bagay. Alisin mo yung karunungan ko at yung karunungan mo, Panginoon, at isupply sa akin, Lord God. Ibaba mo kung ikaw mataas. Ikaw lamang maparangalan sa araw na ito, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to God. So, nabasa natin kanina na fruit bearing o yung pagkakaroon ng bunga is a byproduct of abiding in Christ, for as Jesus said in verse 5b, that apart from me, you can do nothing. So, yung pong pagkakaroon ng bunga, ito po yung kakambal na produkto ng pananatili natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos, ang sabi niya, kung tayo walay sa Kanya, wala tayong magagawa. No? Kagaya ng puno, ng isang puno. No? Ang puno ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po yung mga branches. No? Tayo po yung mga branches. At kung yung mga branch nito, yung mga sanga nito, ay mananatili
kaibigan, mamumunga ito ng sagana. No? So, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano ay patuloy na nakaupo sa ating Panginoon, kapatid kaibigan, walang sala o walang dahilan na hindi tayo lumago sa ating Panginoon. No? So, ang pagkakaroon ng isang malalim na relasyon kay Jesus bilang isang sanga na pinalalago, pinaalagaan at pinalalakas ng ating Panginoon na siyang puno ay isang katangian ng pagsunod kay Jesus. At ang pagiging konektado sa puno ay nangangahulugan na ang buhay ni Jesus ay dumadaloy sa atin. At sa pamamagitan natin, at ito ang nagdadala sa atin upang maging mabunga. So, ang ibig sabihin mga kapatid, kung tayo patuloy na yung buhay natin ay patuloy natin pinakukontrol sa ating Panginoon, walang dahilan upang di tayo lumago sa ating pananampalataya. And fruitfulness, according to Galatians chapter 5, verses 22 to 23, will be the inevitable outcome of an inner spiritual life with Jesus. No? Yung pagiging mabunga natin, ayon po sa Galatians, yung bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid, ito po yung magiging tiyak na bunga natin o resulta ng isang buhay, ng isang spiritual na buhay sa ating Panginoon. Si Jesus ay nagpasya na kung ano ba ang pagkakaiba ng puno at mga sanga sa pamamagitan ng mga resulta na makikita natin sa pananatili sa Kanya. Unang-una, kapatid kaibigan, abiding in the Word. Pananatili sa salita ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pananatili natin ito, mga kapatid, magkakaroon ng bunga ang ating mga panalangin. Ano po ang sabi ng verse 7? If you abide in me, ang sabi ng Panginoon, ang Diyos po ang nagsasalita dito, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Bakit? Sapagkat walang imposible sa Diyos. Kapag nanatili ka sa Diyos, at nanatili sa iyo ang salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, anuman ang hingin natin. Hingin natin ang anumang maibigan natin, at ito ay ipagkakaloob sa atin. Can you say amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen! So yung pananatili sa salita ng Diyos, mga kapatid kaibigan, ito po ay nagresulta ng answered prayer sa ating mga buhay. Sapagkat yung effective prayer, mga kapatid, ito ay base sa pananampalataya natin kay Kristo at sa Kanyang salita na nananatili sa ating mga buhay. Ang Panginoong Yesus, mga kapatid, ay nananahan sa atin at gumagawa sa atin kung o maliba tayo po ay nananatili sa pagme-meditate o sa pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Makikita natin sa buhay natin, minsan bakit hindi ba tinutugon ang ating mga panalangin? Sapagkat ang Diyos kasi hindi naman nananahan sa iyo eh. Dalangin ka lang ng dalangin, subalit wala namang Diyos o banal na Espiritu na nananahan sa ating mga buhay. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu, ay nananahan lamang at gumagawa sa atin kung tayo ay patuloy na nananatili sa Kanyang presensya at sa Kanyang salita. Doon po tayo magkakaroon ng isang effective prayer o isang tulingan na mabisang panalangin. At ang katugunan sa ating mga panalangin ay isang uri ng spiritual na pamumunga. Yung katugunan kapag tinugon ng ating panalangin, ito ay isang uri ng spiritual na pamumunga. Sapagkat kapag tayo po ay patuloy na nanatili sa Panginoon, natututuhan natin kung paano tayo manalangin ng tama. Ang natupad na mga panalangin ay nagdadala ng kalwalatian sa ating Ama dahil gaya ni Jesus, ang kanyang mga disipulo ay gumaganap ng mga kalooban ng ating Amang sumasalangit. Kagaya nga po ng panalangin nila sa Mateo 6:10, sabi ng mga disipulo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So kapatid kaibigan, kapag tapo tayo ay nagkaroon ng katugunan sa ating mga panalangin, ito po ay isang uri na ng espiritual na pamumunga sapagkat tayo po natuto ng lumapit sa ating Panginoon ng tama. Kung kaya't ang ating naman Panginoon ay tumutugon sa ating mga panalangin. So,
kung yung mga Kristiyano po o yung mga tao, no? Yung po kanila mga panalangin na mga namumuhay na may pagkakaisa kay Jesus ay kontrolado ng kanyang salita at ang mga panalangin iyon ay tumutugon o natutugon at nagbibigay kalwalatian sa ating Panginoon. Those who live in harmony with Jesus, kung tayo po may tunay na relasyon sa ating Panginoon, ang ating pong panalangin ay magiging kontrolado ng salita ng Panginoon at ito po ay tutugunin upang ito ay makapagbigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Amen. Sabi nga po ng verse 8, ito po ay nagtuturo sa atin ng pruweba o yung proof o yung katibayan ng pagiging disipulo. Ito po yung spiritual fruitfulness. Sabi nga po ng verse 8, my Father is glorified by this, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Napaparangalan ang Ama kung kayo namumunga ng sagana at sa gayoy napapatunayang mga alagad ko nga kayo. Tingnan natin, no? Bula-bulayin natin ito mga kapatid. Napaparangalan. My Father is glorified by this. Napaparangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana. Na ibig sabihin, kung tayo namumunga bilang isang Kristiyano, sino ba ang naitataas natin? Naitataas ba ang sarili natin? So, amen. Natataas ang sarili natin sa pamamagitan ng Panginoon. At sa pamamagitan natin, napaparangalan natin ang ating Panginoon. Sabi nga ng Mateo 7:20, thus by their fruit, you will recognize them. Sa pamamagitan ng mga bunga natin, no? Malalaman tayo ngayon mga disipulo ng ating Panginoon. Kaya nga, minsan, diba, may mga Kristiyano, they are claiming that they are Christians. Subalit kapag sila ay nasa salibutan pa, diba, ang sabi ng mga tao, iyan ba ang Kristiyano? Di po ba? Nasa salibutan pa rin sila, kagaya natin. Yung ginagawa natin, ay ginagawa din nila. But they are claiming that they are Christians. No? Kaya nga po kapatid kaibigan, maliwanag na sinasabi ng Bible, thus by their fruit, you will recognize them. Makikita tayo o makikilala na tayo ngay mga disipulo sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Dahil po mga kapatid kaibigan, tayo yung buhay na patotoo ng ating Panginoon. Ang bunga na hinahanap ng Ama ay espiritual. At ito yung higit pa sa mga sinasabi ng mga mananampalataya. Sabi nga ni Sir Marie kanina, ang Kristiyano, kailangan hindi lang Kristiyano sa nguso. Di po ba? Kung subalit, naalala mo sinasabi naman ni Brother Rudy, dapat maging Kristiyano tayo sa puso. Amen po ba? Sapagkat gusto ni Jesus ay maging mature tayo sa Kanya at mabunga na sagana sa ating spiritual life. Sabi mo sa katabi mo, mamunga ka naman. Mamunga ka naman. Amen. Hallelujah. Thus the Father, like a good farmer, tandaan natin ito, will do what is necessary to make us fruitful. No? Ang ating Ama, gaya ng isang magsasaka, ay gagawin ang lahat. Gagawin ang lahat. Gagawin ang ating mga kailangan upang tayo ay maging mabunga o upang tayo makapamunga. Ang Panginoon, no? Ang Diyos ang ating good farmer. Kaya nga po tayo nandito, kaya tayo lumalago dahil yung farmer natin, ginagawa ang lahat upang tayo makapamunga. Kadalasan naman, ang Diyos ay gumagamit ng mga trials as an axe, no? Or suffering para tayo ay putulan upang matigil tayo sa pag-uubos ng lakas para lamang sa mga temporal na mga bagay dito sa mundo. Yung mga kalungkutan, yung mga tribulation, malapit nang dumating ito mga kapatid. Yung mga sakit karamdaman, o yung mga disappointment, no? Makikita natin mga kapatid, na ito po ay instrumento lamang ng Panginoon upang tayo ay lumago sa Kanyang gawain. No? Sapagkat, kung tayo po mga kapatid ay lagi siya kasi, di ba? Minsan hindi na natin naiisipang lumapit sa Diyos. Minsan hindi na natin naiisipang magbasa ng Bible. Bakit? Kasi I have everything eh. Maganda na ako, may pera pa ako, di ba? Lahat ng bagay nasa akin. No. Pero minsan, sa buhay natin, kaya minsan pag dumating, ang kalungkutan, ang mga sakit, karamdaman, o mga disappointment, di ba? Para bang tayo nangihina? Kasi hindi tayo sanay doon. Subalit tayo mga Kristiyano,
sanay tayo sa mga ganitong trials ng buhay. Can you say amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Nang sa gayon, mga kapatid, kaya ito inaalam ng Lord sa buhay natin upang ang atensyon natin ay mabalik sa mga eternal na mga bagay at magkaroon tayo ng bunga ng pagkamatuwid na makakaluwalhati sa pangalan ng ating Diyos. Ang paglago spiritual ay madalas dumarating sa pamamagitan ng mga di mabubuting bagay na ating nararanasan. Agree ba kayo doon? Amen. Di ba ba? Minsan sa kahirapan ng buhay, doon tayo lumalago. Bakit? Habang tayo nasa kahirapan ng buhay, lalo tayong kumakapit sa ating Panginoon. Amen? Sino rin ang walang kahirapan? Taas ang kamay. Sino walang problema? Sino walang problema sa asawa? Ako? Lahat tayo ay may problema. Amen? Di po ba? At dahil sa problema ito, tayo po ay patuloy na lumalago sa ating Panginoon. Number 2 po, mga kapatid. Abiding in love. Manatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ibinaling ni Jesus mula sa tungkulin ng mga disipulo na manatili sa kanyang salita sa kahangahangang pag-ibig niya sa kanila. O? Sabi ng verse 9, just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Sinabi ni Jesus na tunay niya tayo mahal gaya ng pagmamahal sa kanya ng Diyos Ama. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Kung paano minahal ng Diyos Ama si Jesus, ganun din tayo minamahal ng ating Diyos Anak na si Jesus. Si Jesus ay inidukha na manatiling tapat at masunurin dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa Kanya at ang Kanyang pag-ibig para sa Ama. Ang mga mananampalataya naman ay inuudyukan ng kahangahangang pag-ibig ni Jesus na gaya ng ipinakita ng Diyos Ama. At tayo ay nagpapalakasan upang hindi tayo lumayo sa pag-ibig ng Diyos, bagkus mamuhay tayo dito. Mamuhay tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi tayo papalakasan ng ganito, no? Upang tayo pagdating ng oras, tayo lumayo sa Diyos. No, amen? Napapalakasan tayo upang lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Lalo nating ipamuhay kung ano ba yung pag-ibig ng Diyos na naranasan natin sa ating mga buhay. Meron pong isang ilustrasyon. Meron pong isang missionary. Siya po ay pumunta sa isang grupo na mga disabled o yung mga disabilities, no? Na mga tao. Habang siya po ay nakaupo sa tabi ng isang babae na parang siya ay lungkot na lungkot, no? Parang siya ay lungkot na lungkot, siya maraming problema, balisang-balisa mga kapatid. She leaned over to her at saka niya ibinulong sa tenga ng babae. Alam mo bang mahal ka ni Jesus? And immediately, no, the woman's agitation, calm, nawala yung pagkabalisa. At siya po'y nagumpisa ng tumawa at makikita mo sa kanyang mukha yung kasiyahan ng buhay. From the word, Jesus loves you. No? Naisip pa natin ang kahalaga ng salitang mahal ka ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Maria. Amen? Pahalagahan natin kung ano ang kahulugan sa pagkakaroon ng isang manlilikha ng lahat ng bagay na nagmamahal at tumawag sa ating pangalan. Amen? Isipin natin mga kapatid, ang naidudulot na kasiyahan na may dakila tayong manggagamot. Jesus is our healer. No? At kung iisipin natin ito, dapat tayo magkaroon ng kasiyahan sa ating puso, sa ating buhay. Bakit? Sapagkat meron tayong isang malilikha na siya rin ang ating dakilang manggagamot. Na ang dakilang pastor ay iniingatan tayo. Kaya tayo mga malalakas malulusog. Dahil ang dakilang pastor, ang ating Panginoon Jesus, ay lagi tayong iniingatan. Isipin din natin kung anong kahulugan na ang tagapagligtas ay nagmahal upang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya kung iisipin natin na meron tayong Diyos, hindi na tayo malulungkot. Hindi po ba? Kung iisipin natin, sino ba si Jesus sa buhay natin? Siya yung dakilang manggagamot, siya yung the greatest provider, siya yung mang-aali, siya yung lahat napakabuti ng ating Panginoon. At kung ito iisipin natin, mga kapatid kaibigan, wala na tayong dapat ikalungkot sa buhay. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
Kristiyano, laging masaya. Lagi ba kayo masaya? Lagi true. Kahit may problema, lagi tayong masaya. Sapagkat alam natin na si Jesus ay nasa sa atin. Dahil ang ating isang kapatid, si Brother Ramil, masaya-masaya sapagkat darating na. Si Jezabel. Amen. Hallelujah. So, isipin din natin, no? Kung ano yung sinabi o tinanong ni Paul sa Romans chapter 8, verse 35. Ito rin ay paborito kong verse. Sabi nito, who will separate us from the love of God? Sino ba makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? At yung answer nito ay matatagpuan natin sa verse 39. Ang sabi dito, nothing in all creation will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Wala! Wala kahit ano, wala kahit sino, wala kahit isa ang makapagpapawalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Because Jesus loves everyone. Sapagkat mahal ni Jesus ang bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, Jesus loves you. Jesus loves you. Inibig natin ngayon. Napakasarap pakinggan na mahal tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. What does it mean to have someone like Him that loves you? Ano ba ang kahulugan na merong isa na nagmamahal sa atin? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, it means life, buhay, and peace, and hope, and joy. Because Jesus loves you. What else? Di ba? Ano pa ang kailangan mo? Meron kang buhay, meron kang kapayapaan, meron kang pag-asa, meron kang kagalakan. Ano pa ang kailangan mo sa iyong buhay? Wala na. Because Jesus is our all in all. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Ang mga anak ng Diyos, sabay pumalakpak. Jesus loves you. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, no? Ito'y nag-uugnay at nagpapalakas sa relasyon meron si Jesus sa kanyang mga disipulo. Yung love, yung pag-ibig, ito'y nag-uugnay at nagpapalakas sa relasyon meron si Jesus sa kanyang mga disipulo. Na ibig sabihin, sa pamamagitan lang ng love, no? Na pag-iigting, malalim na Tagalog, na pag-iigting, no? O nagkakaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. At dalawang resulta mula sa nananatiling relasyon kay Jesus, pag-ibig at kagalakan. Sabi ng verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So ang pagsunod ay tanda ng kalaguan ng isang disipulo. Tanungin mo nga ang katabi mo, sumusunod ka ba kay Jesus? Sumusunod ka ba? Sapagat ang pagsunod sa ating Panginoon, ito po ay nangangahulugan o tanda ng ating kalaguan bilang disipulo. Ano bang ibig sabihin ng disipulo? Tagasunod ni Kristo. At ang kagalakan ay resulta ng isang mabungang pagsunod. Nang ibig sabihin, kapag ikaw ay sumunod ng may kagalakan sa iyong puso, mga kapatid, ito po ay nangangahulugan ng kalaguan natin bilang Kristiyano. Amen po ba? At ang napakaganda pong ehemplo, for example dito, ay yung ating pong pagbibigay ng tithes. No? Ang sabi ng iba, ang tithes ay binibigay ng ayon sa puso. Amen. I agree with that. No? Subalit kailangan din natin ang pagsunod. Ang sabi ng iba, isa lang magtipan yun eh. Kapatid kaibigan, ang Diyos natin ay Diyos kahapon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Kung kaya kung paano siya nag-utos na ibigay natin ang ating tithes sa Lord, gayon din sa ngayon, dapat natin ibigay ang ating tithes sa Panginoon. Sapagat ang sabi natin pinag-aaralan, ang pagsunod ay tanda ng kalaguan ng isang disipulo. Kaya kung hindi tayo sumusunod sa utos ng Panginoon, i-question natin ang ating mga sarili. Ako nga ba'y malaguna sa Panginoon? At ang kagalakan ay resulta ng isang mabungang pagsunod. At kailangan
Kapag tayo ay tumugon sa pagsunod sa Panginoon, kailangan may galak tayo sa puso natin. Huwag din tayo magbibigay na tayo ay dadabog-dabog at hindi bukal sa puso. Yun lang po ang ibig sabihin ng verse na yun sa ating pinag-aaralan. Huwag tayo magbibigay ng tithe. Ibigay natin ito ng buong buo sa gawain ng Panginoon nang may kasiyahan o sigla sa ating puso. Sapagkat kapag tayo nagbigay na walang sigla, kapatid kaibigan, ayaw din ng Panginoon noon. No? Kaya nga sabi ng verse 10, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na ang kanyang pag-ibig ang magpapasigla sa kanila upang sundin ang kanyang mga utos. It is only because of the love of God na kahit meron kasilahan upang sundin natin ang utos ng ating Panginoon. Kapag sinunod natin ang utos ni Kristo, nananatili tayo sa pag-ibig niya, ang pagsunod o katapatan sa pagdadala ng layunin ng Diyos ay nagpapakilala ng ating pag-ibig kay Jesus at nagpapakita ng katagumpayan sa buhay Kristiyano. So kaya naman tayo mga kapatid, sumusunod sa salita ng Diyos sapagkat iniibig natin ang Panginoon. Di po ba? Kagaya ng mga nang lumigaw si Brother Dave, keeps taking. Diba? Ibigay niya yung gusto. Si Brother Ramil. Hindi ako nanligaw, Pastora. Si baby, talaga namang. Bigay ng chocolate. Di po ba? Bakit? Eh kasi iniibig niyo yun eh. Ibang Sister Joanne, nanligawan ni Brother Ramil. Bigay ng mga ano-anong bagay. Ng mga aning-aning. Diba? Timbura. Gusto niyang, ilang babae, gusto nakakatanggap. Buhat sa kanya, sa mga nanliligaw sa kanya. Pero ako po ay sad to say, ako'y tanggap kay pastor ng mga regalo na kami ikasal. Nilubos ko lahat ang mga alahas. Sapagkat ang ginamit pala doon ay yung isinumbang alahas niya. Pero I believe si Brother Dick, hindi na ba? Si Brother Dick, hindi na nun. Amen. Ganun tayo kapatid eh. Kapag iniibig natin ang ating kapwa, kapag iniibig natin yung isang babae, pinibigay natin yung lahat ng gusto niya. Amen? How much more God? Ang ating Panginoon na tunay na nagmamahal sa atin. Bakit hindi natin kayang ibigay yung inuutos ng Panginoon? Dahil ba kulang ang pag-ibig natin? Do you really love God? Amen. Do you really love God? Amen. Ayaw ba natin sundin ang inuutos ng Panginoon? Amen. Give your tithes. Amen. Give your tithes. Amen. Amen. Successful living is seen in faithfulness and obedience to God. Ang matagumpay na pamumuhay, mga kapatid, ay makikita sa katapatan at pagsunod sa Panginoon. No? Yung matagumpay natin pamumuhay. Makikita natin ito sa katapatan natin at pagsunod sa ating Panginoon. God is not telling us to abide in the Son by abiding in His Word for His good, but for us. No? Hindi sinasabi ng Panginoon na manatili tayo sa anak sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang salita para sa kanyang kabutihan. Subalit ito ay para sa ating kabutihan. Inuutos sa atin ito ng Panginoon. Ito'y para sa atin. No? Hindi inuutos ng Lord yung mga bagay na makasasama sa atin. Bagkus ang lahat ang inuutos sa atin ng Panginoon, it is for our own benefits. It is for our own good. But the question is, are we listening with intent to obey? Tayo ba'y nakikinig na may pagnanasa na tayo ito sumunod sa Panginoon? Amen. Palakpakan po natin, Lord. Nadinig ko yung boses ng isang lalaki. And number 3, the last one. Abundant joy. As you abide in Christ and become spiritually fruitful, the natural result is joy. Di po ba? Habang tayo nananatili kay Kristo at maging mabunga spiritually, ang tanging resulta nito ay kagalakan na sinasabi sa verse 11. Sabi dito sa verse 11, "These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full." Sinabi ko to sa inyo ang mga bagay nito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang Panginoon, hindi lang ibigay sa atin yung kagalakan, kundi yung lubos na kagalakan ay mapa sa atin upang tayo ay patuloy na makapamunga sa ating Panginoon. At yung peace na ipinangako ng Panginoon sa John chapter 14 verse 27, no?
Yung pinangako sa atin mga kapatid, ito'y nadagdagan pa. It was enhanced by joy. Nadagdagan pa ito ng kagalakan that Jesus Himself is the source of our joy. Ang Panginoon mismo, siya yung pinagmumula ng ating kagalakan. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is our joy. Jesus is our joy. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bakit ka ba masaya ngayon? Dahil ba sa asawa mo? Amen. Maaaring dahil sa asawa mo. Kasi hindi po yung asawa mo upang ikaw ay mahalin ng tunay. Kaya ka ngayon masaya. Diba, Steve? Yes, Sister Michelle. Diba? Suklado sa person tayo. Amen? So, dahil na sinasabi ng verse 10, ang kagalakan ay kakambal ng pagsunod kay Jesus. Ang layunin ng mga salita ni Jesus ay upang tayo, sila, ay makaranas ng kagalakan na nagmumula kay Jesus. Sinabi niya ang kanyang mga salitang ito upang ang kanyang kagalakan ay mapasa kanyang mga disipulo. Kaya mga kaibigan, kaya tayo ito inaaralan ng Panginoon upang tayo magkaroon ng kagalakan sa ating mga buhay. Ang kagalakan ni Jesus ay nanggagaling sa pamamagitan ng pagtitiwala niya at pagsunod sa Diyos Ama. At ang utos para sa kanyang mga disipulo na sumunod ay hantong sa kagalakan ng Jesus. So yung kagalakan ni Jesus, ito po ay nagmula sa kanyang pagsunod. Nang sundin niya ang Panginoon hanggang kamatayan, siya patuloy na nagagalak. Bakit? Kasi nga, natuto siyang sumunod sa ating Diyos Ama hanggang kamatayan. At tayo rin mga kapatid, ang utos sa atin bilang mga disipulo o mga tagasunod ng Panginoon ay sumunod sa salita ng Panginoon. Tandaan natin, ang lahat ng ito ay hantong sa kagalakan ng ating puso. Amen po ba? Masaya ka ba ngayon? Amen. Sabi ni Sir, birthday kasi ang asawa ko. Ano ang patunay? John 17:13. I am coming to you now. Ayun na. Damhin nyo ka ang presensya ng Panginoon. Sabi ng Bible, I am coming to you now. Ngunit ngayon, nandiyan na ang Diyos sa tabi mo. But I say these things while I am still in the world, so that they